Hello, good morning Philippines. Lawrence Santa Ana po, ang ordinaryong tao. Si ako, si ikaw. Ayan po. Pero meron po akong tatalakayin po ngayon na napakahalaga sa lahat ng tao. Pero bago ko po simulan, tulad ng dati, paalala ko na naman sa mga lingkod bayan. Public office is a public trust. Dapat ang lingkod bayan ay hindi balat sibuyas. May kasabihan, kung ayaw mong mainitan o mapaso, huwag kang pumasok sa politika o sa serbisyo publiko. Kung ayaw mo napupuna ang mga salitang lumalabas sa matabil mong dila, ayaw mong napupuna ang mga kilos at galaw mo, huwag kang pumasok sa politika. Huwag kang pumasok sa serbisyo publiko. Dahil kayong mga lingkod bayan, kami ang boss nyo dahil 113 million kami taxpayer na nagpapasweldo sa inyo. Okay po. Reminder po yan. Araw-araw, hindi po ako nagsasawa na paalala sa inyong mga lingkod bayan. O ngayon po, ano po ba yung issue na sinasabi ko napaka-importante? Ito po, personal knowledge ko po to. Alam ko to, hindi to chismis. Hindi po ito fake news. Total, napakalapit na po nung 2025 election o midterm election at katatapos ng barangay election. Ang tatalakayin ko po yung aking nakita na nangyari nung barangay election. Yan po barangay election. Ang nangyari po, meron po akong kaibigan na tumakbo sa bilang barangay opisyal. Hindi ko na po sasabihin kung ano pong posisyon. Nagpunta po kami sa Comelec para kumuha ng COC. Akala po namin isang set na ibibigay sa amin na COC from Comelec. Pero ano pong binigay sa amin? Sabi po nung sa Comelec, binigyan kami ng isang kopya, i-xerox daw namin. Tapos ibalik namin yung original. Oh, sabi ko bakit gano'n? Pero gano'n pa man, sinunod po namin, pinaserok namin. Tapos binalik namin yung original. Okay na po yun. Ipinail namin, then election. After election, ito na naman ang issue. Nung mag-file kami ng SOSE, SOSE yung Statement of Contribution and Expenditure. Ito ay po ang ginawa namin proseso. Lilista yung magastos, contribution, tapos papanotaryo. Yun ang nangyari. Pero bago po yun, ang problema na naman namin noon saan kami kukuha ng kopya ng SOSE. Balik kami sa Comelec. Sabi nung nasa Comelec, tingnan nyo yung nasa pader. Sabi, picturean nyo yung nasa pader. Tapos hanapin nyo sa internet. Siyempre, hindi naman po kami sanay dahil sa baryo lang po kami. Hindi kami sanay sa internet. Hirap na hirap kami. Ngayon kahanap namin, nakita namin, hindi yung 2023 na format. Yung last election pa. Hindi naman sinasabi ng taga Comelec na meron palang bago na 2023 na forma ng SOSE. Balik-balik po kami. Ganun pa man, kababalik namin, napagod kami, gastos, pamasahe, gasolina. Okay na lang din po yun. Ito ngayon, ilista namin yung gastusin, walang contribution, gastusin, pinanotaryo namin. Tapos, dinala namin sa Comelec, papile namin. Sabi nung nasa Comelec, hindi basta empleyado ng Comelec to, abogado. Yung kausap namin, abogado na siyang supervisor, city supervisor ng Comelec. Sabi niya, asan yung resibo? Sabi niya. Sabi namin, kasi po, inuutos lang namin sa mga kasama namin yung pagbili. Hindi naman nila alam na kailangan ng resibo. Kaya hindi nakakakuha ng resibo. Pero alam namin kung magkano yung ginagastos, nilista po namin. So, yun po ang nilagay namin sa SOSE. Tapos, pinanotaryahan namin. Ibig sabihin, pag notaryahan na abogado, yun yung totoong gastos mo. Kasi mahirap magsinungaling. Kasi pwede kang ma-charge o ma-demanda ng perjury o pagsisinungaling. So bale, dinala namin sa Comelec.
Yung nga, hinahanap ni attorney, Madam Attorney, yung resibo. Sinabi namin wala eh. Eh di nagagalit siya, ayaw niya tanggapin. Sabi namin, Madam, ministerial naman ang trabaho ng COMELEC. Tanggapin nyo na para in case to meron tong problema, sasagutin na namin. Aba, nagagalit sa amin. Ganito na lang gawin nyo. Sabi niya, gumawa kayo ng bagong sose, 0-0. Wala kayong gastos. Sabi niya, para mas madali. Sabi niya, ba, magaling tong abogado na to. Sa isip ko lang naman. Kaya yung kaibigan kong politiko na taga-baryo, hindi rin sanay sa internet, sinunod niya inutos ni attorney supervisor. Yung sose niya, 0, walang kahit pisong ginastos. Tapos pinanotaryuhan ulit. Tapos i-final sa korte, doon sa COMELEC, kay Madam Attorney, tinanggap niya po yung binagong sose na 0-0, walang gastos. O kahit grade 1 po, hindi maniniwalang walang gastos yung kaibigan ko. Naano ko lang po rito, para nagpapatunay yung kwento ng mga kwento na matatanda. Na basta abogado, sinungaling, mapaggawa ng kwento. Kaya naisip ko, ganito pala itong attorney na to, kako. Siya pa ang nagturo sa amin na magsinungaling. Samantalang yung inilagay namin sa SOSE, totoong gastos na ninotaryohan na abogado. Pinapalitan niya para wala raw problema, 0-0-0 na lang lahat. So meaning yung kaibigan ko na nangampanya, gumastos ng gasolina, gumastos ng paraphernalia, tarpaulin. Ibig sabihin ni attorney, walang gastos. Parang imaginary lang yung gasolina, tarpaulin, hindi totoo. Kaya natutuwa ako sa attorney na yun eh. Tapos nung nagdidiskusyon kami, sabi sa akin, nagalit pa sa akin. Hindi maganda yung sinabi, hindi ko nakukwento. Pero yung ugali niya, yung attitude niya yon, hindi ugali ng public servant, lalo na abogado siya. Dapat siyang mas maalam sa attitude na maganda kaysa sa amin na ordinaryong taong taga-baryo. Yun po yung issue nun. Kaya mabasa mo man to, may Madam Attorney, alam mo yung kwento na to. Pinagalitan mo pa ako eh. Pero ako, hindi na ako kumibo dahil siguro nasasaktan yung ego mo kasi maraming tao nakikinig. Kaya hindi na kita pinatulan. Pero sana i-assess mo yung attitude mo, Madam Attorney, Kasi ang attorney dapat ko niya, noble profession yan. Dapat higit kayo nakakaintindi kaysa sa ordinaryong tao. Okay po, yun po doon po sa barangay yan. Kaya paalala sa COMELEC po, darating yung 2025 election. Pag may kandidato pong kukuha ng COC, wag nyo pong bibigyan ng original tapos utusan nyo magpa-Xerox. Dahil napakalaki po ng budget ng COMELEC para sa pagpapaprinta ng COC, ng SOSE. Pero ano yung ginagawa ninyo? Saan napunta yung budget ng pagpapaprinta ng COC? Di po ba? Kaya yung COMELEC, medyo ayusin nyo naman po. Lalo na yung mga patakaran nyo, hindi pare-pareho. Meron yung pang... Nagpunta pa pala kami sa BIR, nagbayad pa kami ng BIR. Hindi rin nila sinasabi na hindi na kailangan magbayad ng BIR. Kaya medyo malabo po, Mr. Chairman Commissioner ng COMELEC. Dapat mini-meeting mo lagi itong mga subordinates mo dahil hindi nagtutugma-tugma mga sinasabi. Lalong-lalo ng problema nila, yung attitude nila, para silang hindi abogado, para mas maganda pa yung attitude ng grade 1 nang nakatapos na tulad ko po. Yun lamang po. Paalala lang po sa mga COMELEC, kapag meron pong mga kandidatong taga-baryo, paano nyo po, asikasuhin nyo pong mabuti. Pangalawa po, yung paggamit sa internet na papicturan nyo nasa pader, tapos sabihin nyo, bahala sila maghanap ng forma sa internet. Hindi po pwede yan kasi lalo na sa barangay election, taga-baryo lahat ng kandidato, hindi po nila mahanapan yung website na yon. Dapat po maging mga sensibility po ang kailangan dyan. Dapat naunawaan nyo, naintindihan nyo yung mga tao na nagpupunta sa inyong tanggapan. Sayang po yung sinusweldo ninyong galing sa aming taxpayer.
Sayang po, hindi nyo ginagampanan ang inyong trabaho. Kung hindi nyo magampanan ang trabaho nyo, mag-resign na kayo. Dahil kami ang boss nyo. Okay po, yan lamang po. Napakabilis lamang po dahil naalala ko na naman yung kaibigan ko. Lagi niya sinasabi, panin mo nga yung Comelec. Sabi niya, sige kako, pero basta tayo naman may personal knowledge tayo kaya hindi tayo natatakot na magsalita. Ako naman. Kaya yan lamang po, Lawrence Santa Ana po, ang ordinaryong tao. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga hindi dorobo, mabuhay ang mga hindi mangmang at estupidong botante. Magandang umaga po, thank you po, salamat po.